Magandang umaga sa mga tagapakinig. Siyempre pati sa iyo, Sir Jeric. Sir Jeric, ako si Nico. May karanasan ako na nais kong maibahagi sa channel mo. Tungkol ito sa isang matandang lalaki sa lugar namin na namumuhay mag-isa sa kanyang bahay. Linawin ko lang, Sir Jeric. 13 anyos pa lang ako nung mangyari ang karanasan kong ito. Ngayon ay 42 anyos na ako. Itago natin, Sir Jeric, sa pangalang Mang Tinoy, ang matanda. Si Mang Tinoy, Sir Jeric, ay matagal nang pumanaw. Sa totoo lang, Sir Jeric, hindi ko alam kung wala itong pamilya at bakit sa edad nitong nasa 60 taong gulang na ay wala itong kasama sa buhay at nag-iisa lamang ito sa kanyang bahay. Napakasimple ng bahay ng matanda. Yari lamang sa kawayan at kahoy ang bahay niya, pero yero naman ang bubong. May kapayatan ang matanda. Madalas ko siyang nakikita pag napapadaan ako sa bahay nito pag bibili ako sa tindahan. Malapit kasi ang bahay niya sa kalsada. Madalas, kung hindi nakaupo sa hagdan ng kawayan, ay nakikita ko itong nagwawalis-walis sa harapan ng kanyang bahay. Hanggang sa isang araw, napansin daw ng mga kalapitbahay ng matanda na parang hindi lumalabas ng bahay yung matanda. Kahit ako ay hindi ko rin nakikitang lumabas ang matanda. Madalas naman paghapon ay nagwawalis ito ng mga patak na tuyong dahon sa harapan ng bahay nito. Hanggang sa malaman ang dahilan kung bakit hindi ito lumalabas ng bahay. Sir Jeric, patay na pala ito. Nakita itong nakahiga sa kanyang tulugan. Isang kapitbahay na lalaki ang nag-usisa sa bahay ng matanda. Wag na lang po natin siyang pangalanan. Una daw ay tumawag ito sa labas ng bahay. Tapos ay umakyat na ito sa hagdan ng kawayan. Tinatawag pa rin ang matanda. Pero walang tugon ang matanda. Sir Jeric, dahil yari lang sa kawayang sasag ang dingding ng bahay ng matanda, sinilip daw sa siwang ng dingding ang loob ng bahay ng matanda. Sir Jeric, nakita daw yung matanda na nakahiga sa kanyang papag. Tinawag daw ulit ito, Lolo Tinoy. Pero hindi daw gumalaw yung matanda. Hanggang sa napansin na maraming langaw ang dumadapo sa bibig at mata ng matanda. Kinutuban na daw yung lalaki. Nagmadali na daw tumawag ng kasama yung kapitbahay ng matanda para makahingi ng tulong. At ayun nga, patay na yung matanda sa hindi malamang dahilan. Maaari daw na nagkasakit ang matanda o binangungot ito na naging sanhi ng kamatayan nito. Sir Jeric, matapos ang insidenteng yon at mailibing ang labi ng matanda, hindi nagtagal ay nagkaroon ng mga kakaibang nangyayari sa abandonadong bahay ng matanda. Ayon sa mga kalapitbahay ng abandonadong bahay ng matanda, minsan sa kalaliman ng gabi ay may naririnig silang dumaraing. Boses ng isang matanda at nagmumula yun sa loob ng bahay ng matanda. Talaga daw nakakapangilabot pakinggan pag ito ay iyong narinig. Pero ang nakakakilabot pa daw ay ng isang madaling araw na naghihintay ng masasakyan ang isa ring kapitbahay ng matanda. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Alex. Hindi niya tunay na pangalan. Papasok kasi ito sa trabaho.
Habang nakatayo daw ito sa kalsada at nag-aabang ng masasakyan, napatingin daw ito sa bahay ng matanda doon sa may hagdan ng kawayan. Nanlaki daw ang mga mata ni Mang Alex nang makitang may taong nakaupo sa may hagdanan. Tinitigan pa daw itong mabuti ni Mang Alex para kilalanin kung sino ang taong nakaupo sa may hagdanan. Napatakbo daw si Mang Alex sa loob ng bahay nila nang makilala nito kung sino yung nakaupo sa may hagdanan. Ito ay walang iba kundi ang namatay na matandang Tinoy. Talaga daw nang ilabot si Mang Alex nang makita ang matanda at nakatingin pa daw ito sa kanya. Pero nang balikan, wala na daw doon yung matanda. Ito naman, Sir Jeric, ang karanasan ko. Isang gabi, inutusan ako ni nanay na bumili ng tapa at itlog. Nico, bumili ka nga ng tapa at itlog para almusal bukas at pambaon ng tatay mo. Bilisan mo at baka magsarado na yung tindahan. Opo, tugon ko kay nanay. Mga alas 9 na ata ng gabi yun. Nang naglalakad na ako sa kalsada papunta sa tindahan, nang sumapit na ako sa abandonadong bahay, hindi ko maiwasang hindi kilabutan dahil sa mga balita sa bahay na yun na nagpapakita ang matanda. Sa Jeric, habang naglalakad ako, hindi ko nga naiwasang hindi mapalingon o mapatingin sa bahay ng matanda. Sa Jeric, pinakita akong taong nakaupo sa may hagdanan. Sir Jeric, sobra akong kinilabutan at natakot nang makita kong si Mang Tinoy ang nakaupo sa may hagdanan. At nakatingin ito sa akin habang naglalakad ako. Sa takot ko, Sir Jeric, tumakbo na ako ng napakabilis. At nang makabili na ako, tumakbo ulit ako ng mabilis nang hindi na lumilingon sa bahay ng matanda. Pagdating ko sa bahay namin, sinabi ko kay nanay ang nakita ko. Sabi ko, nakita ko si Mang Tinoy doon sa abandonadong bahay. Si nanay naman ay napaantanda dahil sa kilabot. Sigurado ka ba nakita mo si Mang Tinoy? Ang sabi ko kay nanay, opo. Nakita ko ito at nakaupo nga sa may hagdanan. Sa Jeric, simula noon, iniwasan ko na ang abandonadong bahay na yun ng matanda. Pero paglipas naman ng panahon, ay may nagpagiba ng bahay ng matanda at naging bakante na nga ang loting yun. Sir Jeric, sana ay maisama mo ang kwentong ito sa mga uploads mo. Salamat. Ito si Nico. Sir Jeric, good morning sa inyo. Silent listener nyo ako dito sa inyong channel. Sir Jeric, medyo matagal na din akong nakikinig sa channel mo. At sana, Sir Jeric, ay mas dalasan nyo ang pag-upload ng mga kwento para naman marami kaming mapakinggang mga kwento na ibinabahagi ng ilang mga tagapakinig sa inyong channel. Sir Jeric, Angela na lang ang itawag nyo sa akin. 39 years old. Sir Jeric, may iba bahagi akong kwento na na-experience ko noong bata pa ako. At naganap ito nung magpunta kami sa Masbate. Lihitimong taga Masbate si tatay. Matagal na rin kasing hindi nakakabisita si tatay sa mga kapatid at ilang kamag-anak niya doon. Noong una, ayaw akong isama ni tatay dahil malayong biyahe. Pero sabi ni nanay, isama ako dahil wala naman daw akong kasama sa bahay dahil may trabaho siya. Kaya isinama na ako ni tatay. Nasa 9 na taong gulang pa lang ata ako noon sa pagkakatanda ko, o 8. Kinabukasan ng umaga, maaga kami ni tatay bumiyahe pa Masbate. Mahaba nga naging biyahe at matagal.
Nang makarating kami doon, sa isang kapatid ni tatay kami tumuloy. Natawagin na lang nating si Tio Ador at ang asawa niyang si Tia Emma. Kumustahan katakot-takot ang magkakapatid at ilang kamag-anak. Ako naman ay nakipaglaro na sa mga pinsan ko. Nagyaya ang isa kong pinsan na sa labas na kami maglaro. At dahil pahapon na noon, sabi ng pinsan ko ay magandang laruin ay taguan. Doon daw kami sa likod bahay. Doon daw kami magtataguan. Marami kasing pwedeng pagtaguan doon. Maraming puno at sagingan. Mahihirapan ang taya sa paghahanap. 5 kami noong magkakalaro. 2 kaming babae. 3 yung lalaki na mga pinsan ko din naman. Si Mimi ang naging taya. Kaya kami ay kanya-kanya na ng tago. Naghiwa-hiwalay kami. Pero sinabihan ako ng isa kong pinsan na huwag akong lalayo. Tumango lang ako tapos tumakbo na ako para makatago na. Ang pinili kong taguan ay sa isang parting maraming puno para hindi agad ako makita o mahuli ni Mimi. Maya-maya ay narinig ko na nahuli na yung 2 kong pinsan sa pinagtataguan nila. Kaya pumasok pa ako sa mapunong bahagi. Hindi ko na malaya na napalayo na pala ako ng lakad. Tapos, may tinaguan ako na malaking puno. Hindi ko matandaan kung anong puno yon, basta malaki yung puno. Habang nakatago ako, nakikiramdam ako kung nasaan na si Mimi, kung ako na ba ang hinahanap nito. Lumipas pa ang ilang sandali, parang hindi ko na naririnig ang boses ng mga kalaro ko. At hindi ko na rin alam kung nasaan sila. Nainip na ako sa pinagtataguan ko kaya lumabas ako para lumapit pabalik sa base namin. Sir Jeric, nalito ako sa paligid ko. Pagtingin ko sa paligid, nag-iba ang lugar. Naging napakasukal ng paligid at hindi ko matandaan kung saan ako kanina dumaan. Sa Jeric, bigla akong kinabahan dahil dumidilim na. Kaya ang ginawa ko ay sumigaw ako at tinatawag ko ang mga kalaro ko. Pero wala akong narinig na tumugon sa pagsigaw ko. Dahil takot na ako, tinawag ko na si tatay. Iyak ako ng iyak noon. Nasa isip ko ay hindi na ako makakabalik pa uwi. Naglakad ako ng naglakad habang umiiyak at tinatawag si tatay. Hanggang sa mapagod na ako at naupo na lamang ako. Pero tuloy pa rin ako sa pagsigaw kay tatay. Maya-maya, may narinig akong naglalakad sa likuran ko. Sa Jeric, pagling ko, isang matandang lalaki palapit sa akin. May mahaba itong balbas na maputi na. May sombrero itong malapad at puti din ang damit at pantalon nito. Nang makalapit ito, tinanong ako ng matanda, bakit ako nasa lugar na yun? At bakit ako umiiyak? Ang sabi ko sa matanda, Lolo, hindi ko po alam ang daan pabalik. Naligaw po ako. Sir Jeric, pinatayo ako ng matanda. Ang sabi niya, halika ining at ihahatid na kita pabalik sa inyo. At inakay pa ako ng matanda. Habang naglalakad, Sir Jeric, sinabihan ako ng matanda na huwag nang babalik sa lugar na yun. Ining, huwag na kayong maglalaro dito ha. Baka sa susunod, hindi na kayo makabalik. Tatandaan mo yan, iha. Opo, Lolo. Sir Jeric, ilang saglit pa narinig ko na ang boses ni tatay
na tinatawag ako, pati na nila Tito Ador at ilang kamag-anak namin. Sa Jeric huminto yung matanda. Ang sabi niya ay hindi na daw niya ako maihahatid, hanggang doon na lamang daw siya. Basta sundan ko na lang daw ang daan na itinuro niya. Sir Jeric, nagpasalamat ako dun sa matanda, tapos tumakbo na ako sa daang itinuro niya sa akin. Sir Jeric, saglit kong nilingon yung matanda, pero wala na ito doon sa daan. Tapos nakita ko si tatay na tumatakbo palapit sa akin. "Anak, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa naming hinahanap." Nang makauwi na kami sa bahay nila Tio Ador, doon ay tinanong ulit ako ni tatay kung ano ang nangyari sa akin at saan ako nagpunta. Dahil 3 oras na silang naghahanap sa akin. "Sabi ng mga pinsan mo, tinatawag ka nila. Dahil uuwi na, dumidilim na. Hindi ka nila makita. Kaya nagsumbong sa akin, nawawala ka daw. Kanina pa kaming sumisigaw at tinatawag ka. Hindi mo ba, Ella anak, naririnig ang mga sigaw namin sa pagtawag sa'yo?" Sinabi ko kay tatay ang nangyari kung bakit ako naligaw. Sabi ko kay tatay, nang pabalik na ako, nag-iba ang lugar at hindi ko makita ang daan pabalik. Sigaw nga ako ng sigaw at tinatawag ko nga ang mga kalaro ko. Pero walang sumasagot. Nawala silang lahat. Nakapagtatakang hindi nila naririnig ang sigaw ko, pati ang pagsigaw nila sa pagtawag sa akin. Sabi ni tatay, buti nakuha ko ang daan pabalik. Dito ko sinabi kay tatay na may isang matanda ang tumulong sa akin at sinamahan ako pabalik. Pero nang marinig ang pagtawag niyo, tatay, ay nagpaalam na ito at tinuro na lamang nito ang daan pabalik. Tapos sabi ko kay tatay, bigla na lang nawala yung matanda. Basta ang bilin sa akin na wag na daw po kaming maglalaro o pupunta sa lugar na iyon. Delikado daw po doon. Baka hindi na daw kami makabalik sa susunod. Sir Jeric, sa madalit sabi, napaglaruan pala ako ng engkanto. Mabuti daw at may nagbalik pa sa akin. Sir Jeric, alam ko mahirap paniwalaan ang ibinahagi kong kwento. Pero ang mahalaga, na ibahagi ko ito sa mga naniniwala sa kababalaghan. Salamat, Sir Jeric. Ito si Angela.